Amen. Sinupungan tayo ng awit sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Awit tayo sa Diyos. Ngayon pong umaga, sabay na pagpalapak ng ating mga kamay. Pupurihin ka sa awit.
hallelujah, kung meron tayong dapat naisin sa buhay natin, ay ang makapiling lagi natin ang presensya ng ating Panginoon. Awitin natin, One Desire ngayong umaga, hallelujah. Oh, hallelujah, glory. Oh, God, hallelujah. You gave it all for me. My soul desire, my everything.
Hallelujah! Lord, ito ang aming nasa ng aming puso. Ang ikaw, palagi namin maranasan sa aming buhay. Niluwalhati ka po namin. Sinasamba patuloy na pinaparangalan. Hallelujah! Ngayon pong umaga mga kapatid, tayo po'y tuloy-tuloy sa ating pong pananalangin. Hingin natin sa Diyos ang patuloy na pagsama niya sa kabuuang gawain ito. Maranasan natin ang personal na ang usap ng Diyos sa ating buhay. Hindi lang basta magsalita ang Panginoon, kundi patuloy niyang katakboy ng ating pong mga kahilingan sa ating pong dakilang Diyos. Naniniwala po ako na bawat isa sa ating ngayong umaga na narito ay meron pong pangangailangan sa Diyos. Amen! Hallelujah! Mabuting balita, kahit marami tayong kahilingan, ang Diyos natin ay omnipotent God. Makapangyarihan na kaya pumatagpo ng lahat ng ating kailangan ayon sa kanyang dakilang kalooban. Sama natin sa prayer ang pagpapagaling ng Panginoon sa lahat ng mga karamdaman. Mga kapatid natin ay tinataas natin sa ating Panginoon, kalusugan na kailangan nila, Brother Dinos, Dr. Rai, Brother Edgar, Sir Annabel, mga kapatid natin na patuloy na favor, kay Sir Daisy, kay Sir Gay, hallelujah, mga kapatid natin na may mga problema, katagpuin ng ating Panginoon. Ang pagliligtas ng Diyos ng marami pang mga tao, dahil napakaraming mga tao sa lugar na ito, ang may problema sa kanilang spiritual na buhay, lapit natin sila sa ating Panginoon, makasama na natin yung mga taong pinili pa ng Diyos na sa lugar na ito, nasasamba sa Kanya. Pag-pray natin ang kabuong fellowship ngayong umaga mula sa Prescott, Arizona, ang ating pong international leader, Pastor Greg and Sister Lisa Mitchell, ang lahat ng mga national leaders. Siyempre, huwag natin limutin ang ating tagapanguna sa buong Pilipinas, Pastor Boyets Del Susan. Mula sa kanila ay dumalo yung pagpapalang sa lahat na nasasakupan nila, lahat ng mga regional leaders, at lahat na nasasakupan Luzon, Visayas, at Mindanao, Pastor Frank, Pastor Yili Sibili, Pastor Chadwick, Pastor Linaro Tigay, Pastor Ernest Relaine, mga district leader natin, maging ang distrito ng Batangas, pagpalain ng ating Panginoon. Hallelujah, ang lingkod ng Diyos na gagamitin niya. Hallelujah, patuloy samahan, isama sa ating panalangin. Hallelujah, at ang lalapit na malaking gawain ng konferensya, ngayong pong basics ng Lumbaten, katagpoy dito ng ating Panginoon. Hallelujah, mga mahal natin sa buhay, huwag natin kalimutang banggitin sa ating mga Panginoon ang prayer request ni Sister Eunice para sa kanyang kapatid, Sister Maribig. Hallelujah, mabilis na recovery. Nakaranas po siya ng stroke, pagalingin siya ng ating Panginoon. Hallelujah. So ngayon pong umaga, ano pa man ang ating mga karaingan, kung puso tayo na magtiwala sa Panginoon. Pagtatapusan tayo ni Brother Edgar sa ating pong pananalangin ngayon pong umaga. Pero bago po yun mangyari, tayo na po magsimula pong magpasalamat at magpuri sa ating pong Panginoon. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah! Purihin ka, walang purihin ka. Ang aming Panginoon, salamat sa itiwala sa kanyang makasa. Katagpuin mo po bawat hilig, bawat kainin ng aming mga kapatid, ng bawat isa ang pabuto sa iyong gawain. Ano lugar sa oras na ito, pinataas ka, purihan ka, Lord, salamat. Dakilang Diyos. Hallelujah. 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 Praise God. Hallelujah. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ni Jesus at pag-ibisa ng banal na Espiritu Santo, inihiling po namin dakilang Diyos, kung wala ka po sa amin, wala po kaming magagawang ngayong po umaga. Kaya salamat po sa pagkakataong ito, na malaya ka namin pinupuri at sinasamba sa Espiritu at katotohanan ngayong umaga. Kaya aking pong panalangin, dakilang Diyos, ang lahat na nabanggit dito po sa unahan, inabot mo na at inaangkin po namin ngayong pong umaga. Maraming pong salamat at higit sa lahat ang salita mo maya sa aming kalagitnaan sa magitan ng iyong mapaglingkod. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus na tayo magsabi ng Amen. Tatawid lang ngayong umaga. Sa ilang sandali, bago tayo po, magkamayan tayo. Welcome natin bawat isa sa Father's House. May ginagagala kitang makasama. Amen! Hallelujah! Amen! Ikinagagala kitang makasama sa Father's House. Fellowship tayo'y nagkita. At nalangin ko sa Diyos ay magpalain kang lubos. Upang niyalagay makakang lubos. Sa Father's House,
kapatid, kailanman na hindi tayo mag-iisa dahil may pangako ang Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Sabi ng Panginoon at higit sa lahat, ang katotohanan ay atin pong nakikita, marami tayong mga kapatid, kasama natin nagpupuri sa Panginoon at sa oras na ito, sa buong Pilipinas, sa sabay nating oras, so may implementang simbahan ang kasama natin na nagpupuri sa ating pong makalang kapulungan na Paransas. Okay, mabilis na pabalita lang mga kapatid, patuloy tayong magpanalangin o pabayaan ang ating pong Kristiyanong buhay. Laging magpagamit sa Panginoon, lalo na sa pagbabahagi ng salita niya sa iba pang mga tao hindi pa nakakaalam nito. Ipag-imbitang gawain ng Panginoon hanggang mamayang gabi. Mamaya pong hapon, yung mga kalalakihan ay muli pong lalabas. Follow up tayo mamaya. Hallelujah, katulad ng ating ginagawa every Sunday. Meron pa rin tayong paglabas mamaya. Amen? Lalo na po yung mga nagpapaiwan dito. Yung mga hindi umuwi. So, gagawin natin muli ang kalooban ng Panginoon mamayang hapon. Alas 13:30 ang ating pong paglabas. Ganon din, mamaya alas 6 ang ating pananalangin. Alas 13:30 simulan ng ating pong praise and worship, mga kapatid. Okay, ang konferensya po ay sadyang napakalapit na. Kaya ito po ay patuloy po natin kasabikan, ipag-pray at patuloy tayong maging bukas sa pagsuporta sa gawain ito ng ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. So, ngayon pong umaga ay tuloy-tuloy po tayo sa ating pong mga gagawin pa na mga napakahalagang mga bagay sa harapan ng ating Panginoon. Si Pastor Rico, siya po tuloy na Pastor Rico ngayon. Ako po kasi big. Kaya ngayon po ay ako'y magpapakatotoo na. Amen. Pastor. Ay si Pastor Rico, siya po yung sasabihin sa atin ngayong umaga. Amen. Hallelujah. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y magbibigay sa ating Diyos. Sino pong masaya? Amen. Ngayong umaga ay nagpapasalamat po ako sa Diyos sa patuloy na pribilehiyo at sa ating pastor na nagpapahintulot sa bahaging ito ng pagbibigay na tayo po'y magamit. Hindi po bagong paghahamon sa giving, pero naniniwala ako na tanggapin natin ito at tayo pagpapalain ng ating Panginoon. Ngayong umaga, nais ko pong gumamit ng isang ilustrasyon na marahil ay nakinig nyo na, pero nais kong ulitin ngayong umaga para sa kapakanan ng iba na ating pakinabangan ng mensahe ng ilustrasyong ito. So, mayroon pong isang hari na itong hari na ito ay napakatalino, mahabang panahon na siya'y namuno sa kanilang bansa at kinikilala siya sapagkat siya'y matalino, siya'y wais magpasya, siya'y matibay magdesisyon, hindi siya basta-basta bumibitaw ng mga salita. Ibig sabihin ng haring ito ay napakahusay sa madaling salita. Sa kanyang paghahari, sa kanyang harian, dumating ang panahon na siya'y maedad na, kailangan na niyang mamahinga bilang hari. Siya'y nag-decide na siya'y mag-step down na sa pagiging hari at humirang ng bagong magiging hari. Kaya itong hari na ito ay nagawa ng ganitong anunsyo sa lahat na pinatawag niya lahat ng mga kalalakihan, mga kabataang lalaki at pinapunta niya sa palasyo. At ang ginawa nitong hari na ito ay pinagbibigyan sila ng mga buto. Binigyan sila ng mga seeds na itatanim. Sabi ng hari, ito, ang buto ay binibigay ko sa inyo sapagkat ako hihirang ng bagong hari at sa pamagitan ng mga buto na yan ay isa sa inyo ang pwedeng maging hari sapagkat pinali niya yung kaugalian na sa pamilya nila may tatayong hari. Binigyan niya ng pagkakataon yung mga nasasakupan niya na makapamahala rin at isa doon ang pwedeng maging hari. So binigyan niya ng buto lahat. Lahat sila nakapila, binigyan niya ng buto isa-isa. Sabi ng hari, itanim nyo yan, diligan nyo, alagaan nyo. Paglipas ng 1 taon, ibabalik nyo yan sa akin. At lahat binigyan ng binhi. Bawat isa, kaya yumaon ang lahat. At yun nga, yung mga binigyan, humayo na sila, pinagtatanim yung kanilang buto na binigay ng hari, diniligan, inalagaan. At mayroong isang lalaki, mayroong isang kabataan na yung kanyang tinanim ay
ilang buwan ang nakalilipas, malapit nang i-present doon sa hari yung binigay na buto na yun ay isang halaman. Pero yung sa kanya hindi nagbubunga, hindi lumalago. Yun pa rin, nung kanyang itanim, mag-isang taon ang nakalipas, walang pagbabago. Kaya nung time na ibabalik na sa hari, isang taon ang nakalipas, nakikinig niya yung kwentuhan ng mga kalapit bahay niya, ng mga kalalakihan din na nagtanim ng buto na yun. At ang gaganda ng kanilang bulaklak, ang gaganda ng halaman na itinanim, nung binhi na nagbunga, napakaganda. Kaya halos ayaw niyang pumunta, pero sabi nung nanay niya, anak, pumunta ka kasi diniligan mo yan, inalagaan mo yan, ibalik mo sa hari kung anong dapat ibalik sa kanya. Kaya itong binatilyo na ito, nung time na yun, pinatawag na ng hari, pinila lahat, yung paso, nakalagay sa paso, pinila lahat, at napakagaganda ng mga halaman sa unahan. At yung kanya lang, kaisa-isang walang laman, walang halamang walang magandang bunga. Kaya siya'y nakatago lang dun sa likod ng iba, nagpipilit siyang magtago, at yung hari, ginawa ng hari, dumaan siya sa lahat, pinagmamasdan yung magagandang halaman na may mga magagandang bulaklak, pinagmamasdan niya lahat, pero wala siyang pinansin. Pero nung matapatan niya, yung lalaki na yung paso niya ay walang laman, kinuha niya yung lalaki na yun. Pagkuha, dinala sa taas, kung saan makikita ng lahat. Sabi ng hari, pakinggan niyo ang aking sasabihin. Narito ang isang bagong hari, aking hinihirang sa inyo. Ito ang inyong magiging bagong hari, kahalili ko. So nagulat ang lahat. Kaya sinabi ng hari, isang taon ang nakalipas, binigyan ko kayo ng binhi. At ang binhi nga aking ibinigay sa inyo, lahat yan ay nilaga ko na. Nilabon ko na yan. Patay na lahat ng binhi na ibinigay ko sa inyo. Narito ang isang lalaking tapat na nagbalik ng sinasabi kong ibalik para sa akin. Narito ang isang bagong hari. Binanggit ko po ang isang kwento na ito sapagkat ito'y may bahagi sa ating pagbibigay. Ito'y may mensahe na kung paano ang hari nito ay nagnanais ng katapatan sa pagbabalik ng mga bagay na nararapat sa kanya. Ganun din ang Diyos ngayong umaga. Amen po ba? Na siya'y nagnanais na ibalik natin ang para sa kanya. Ano nga bang para sa Diyos? Daanan natin saglit. Tithes, syempre, mahalaga. Mga pagpupuri, pasasalamat, verbal, pagsamba. Pero sa bahaging ito, tayo na sa gawain ng pagbibigay ng ating tinatangkilik. Napakahalaga ng tithes. Hindi yan sa iyo, hindi yan sa akin. Yan ay sa Diyos. Pinapabalik yan ng Panginoon. Pag yung ating offerings. Pero ngayong umaga, ang Diyos ay hindi nakatingin sa amount ng ating ibinibigay, sa value na sa laki o liit. Kundi tumitingin ang Diyos sa ating katapatan. Paano ka nagbabalik? Ito ba'y may katapatan? Sinisiyasat dapat natin ang ating sarili na mahalaga na kapag binibigay natin ang mga bagay na sa Diyos, ito'y may kalakip na buong katapatan sapagkat nalulugod ang Diyos. Sabi nga ng Mateo, chapter 25, verse 23, yun na lang po ang aking kukunin. Sabi doon, sinabi sa kanya ng Panginoon, ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin, nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Ngayong mga umaga, mga kapatid, kung yung hari ay humirang gamit ang katapatan, ang Diyos tinitingnan din ang ating katapatan. Ang tanong ngayong umaga, paano ka nagtatapat sa Diyos at saan mo nilalagak ang iyong katapatan? Sa gawain ba ng Diyos o sa sarili nating nais? Sa pagbibigay ba sa kaharian ng Diyos? O sa ating mga sariling maganda na tayo nag-evaluate ng ating sarili, saan nalalagak ang iyong katapatan? Sabi nga ni Brother Jonathan nung minsan, sa load mo ba, nauubos? O nakakaligtaan mo ng tithes mo? Kaya ngayong umaga, sa mga bago po, ay hindi po namin pinupurse yung bawat isa na magbigay, pero kung nais mong pagpalain ka ng Panginoon, subukan mo ang kalooban ng Panginoon. So sapagkat ito'y kanyang bilin sa Malakias chapter 3 verse 10, ibigay ninyo buong buo ang 10 bahagi. Kung di ko bubuksan ang durungawan sa langit na walang sapat na silid na kalalagyan. Ngayong umaga mga kapatid, kapag ginawa natin ang bagay na may buong katapatan, lalo na sa ating mga pagbibigay, hindi natin kayang sukatin ang kayang gawin ng Diyos.
Hindi natin kayang talunin ang katapatan ng Panginoon, lalo na sa pagbibigay. Kung yung dun sa kwento, pinamahala siya ng isang kaharian, nagulat siya na pwede palang mangyari yun. Sa atin, hindi naman na talaga tayo masusurprise na may gantimpala kasi nasulat na. Ang masusurprise tayo ay kung paano yung gagawin ng Diyos na hindi natin naisip na kaya palang gawin ng Panginoon. Kaya kung gusto mo yung maranasan ngayong umaga, magbigay tayo sa Panginoon. Amen po ba? Napaparangalan ng Diyos, napapapurihan ng Diyos, at nagagawa pa natin sundin ang kanyang kalooban. So, tayo po'y magbigay ng may kagalakan ngayong umaga. Tulungan po tayo ni Brother RJ. Praise God. Hallelujah. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa pribilehiyo ng pagbibigay. Lord, na kami po'y makapaghandog ng mga biyayang mula lang naman sa iyo, Panginoong Jesus. Panginoon, ang aking dalangin, ikaw pong magpala, mag-bless sa bawat isa at gamitin mo po ito sa patuloy na ikakasulong ng iyong gawain. Patuloy mong himala sa buhay ng iyong mga anak ng aming maranasan. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Halina't magbigay. Ng Diyos at salamat sa ministry ng pagkakaloob. Sa Kanya galing ang lahat, pero binigyan tayo ng kalayaan na maghandog. Salamat sa nasa ministry, lalo kayo pagpalain ng ating Panginoon. Hallelujah mga kapatid. Sobra po ako nasasabit, may pakilala sa inyo sa mga hindi pa nakakilala sa ating pong bisitang tagapagsalita sa pastor natin sa Rosario, Cavite. Amen. Isang malabong iglesia, may mamanak na iglesia, ginagamit ng Panginoon ang ating pong tagapagsalita ngayong umaga sa makapangyarihang paraan. Maraming biyaya at himala ang pinaranas ng Diyos sa Kanya at tunay po na di pa man ako nakakarating sa lugar nila, pero abot sa akin pong pagkaunawa na ang Diyos ay may magandang ginagawa sa kanilang iglesia. Amen? Kaya totoo po na siya sagot sa panalangin natin. Sino ang ating pong inimbitahang mga ngaral? Siya po yung maliwanag na sagot ng Panginoon. Mapalad tayo sa magkasama po natin sa kabila ng kanyang kaabalahan. Kasama po natin ang ating pong pastor na mangangaral ngayong umaga. Kasama po rin po niyang kanyang may bahay. Malugod ko pong ibinibigay muli sa inyo ang ating pong pastor, Pastor Seth Naharap. Palamakan po natin ang ating pong Panginoon. Muli, thank you, Pastor Rico. Salamat po sa pribilehiyo ito. Pribilehiyo lamang po, biyaya ng Diyos ang makapangaral ng ganito. Sa ating church, binabanggit lagi yan, maririnig nyo yan lagi sa mga pastor. Kasi kung babalikan namin, sino naman kami para gamitin ng ating Panginoon. At ang iba sa amin ay kung sa pamantayan ng mundo ay kapos, mga kapatid. Pero sa kalooban ng Diyos, totoo talaga mga kapatid sa karyan ng Diyos na hindi niya tinatawag yung mga qualified. Kasi actually lahat naman ng tao ay disqualified sa harapan ng Diyos. Romans 3:10, lahat ng tao ay nagkasala. So sinong qualified? Kundi kino-qualify ng Panginoon ang kanyang mga tinawag. Kaya pribilehiyo, biyaya po ito ng Panginoon. Kaya namin din panalangin pag sa ganitong mga pangangaral, ay Lord, gamitin mo kami kung anong pag-uusap ng mensahe na aming nagawa, ganun din kayo mangusap sa bawat isa. Salamat sa panyaya nila Pastor Rico, Sister Eunice, mula ng Biyernes at hanggang sa araw na ito. Salamat po sa pagkakataon ito. At nakikita ko na alam ko na itong Lipa City noon pa. At once na akong nakarating, ang alam ko yun yung
huling inalisan ninyo, nakikita ko po ang kayang gawin pa ng ating Panginoon. May mga kwento, may mga kasaysayan, pero ang Diyos ang may-ari ng tunay na kasaysayan. Amen? Ang lahat ng tao, maging mga historian, gumagawa ng mga kasaysayan sa mundong ito. At ang history, sabi nga po ng ilang mga komentaryo, ang history kasi ay nagagawa yan, depende kung sino gumagawa ng history. Pero ang dokumentaryo o di kaya ay yung research talaga, balansing kinukuha yun. At ang Diyos ang may-ari ng lahat ng kasaysayan. Maraming magagaling na kwento ng mundo, bahagi lang yan o baka nga hindi yan kasama sa kasaysayan ng Diyos. Amen? Pero tayo, maaaring hindi pinagkukwentuhan ng daigdig, pero kasama tayo sa kasaysayan ng Diyos. Kaya sa inyo pong mga Bible, para makasama tayo sa kasaysayan ng langit, sabi po ng Psalms 37, 23 to 26, ito po'y sinabi ni David, ang mga talatang ito. At napakahalaga ito sa buhay Kristiyano. Actually, para sa akin, sa lahat ng tao. Hindi lang ito sa mga Kristiyano, kundi mga taong marahil naghahanap. Ano bang direksyon ng buhay? Ano bang kahulugan ng buhay? Ano bang purpose ng buhay? Diba? Bakit ba tayo nabuhay sa mundo? Ano bang dulo nito? Totoo kayang mayroong pangalawang buhay? So kaya si David, sa panahon nila, Torah ang iyong sinusundan. Part lang ito, una pa ito ng Old Testament na alam natin. At ito'y sinulat ng mga naunang mga tao, yung first 10 generation na yan hanggang kay Abraham. Pero nasulat naman ang Old Testament na ngayon ay ginagamit po natin. Sa wikang Tagalog muna babasahin ko po ganito ang pagkasabi ng mga talata. Verse 23, Psalms 37. Ang lakad ng tao ay itinatag ng Panginoon at siya'y nasasayahan sa kanyang lakad. Kaya yung mga lakad o hakbang ng tao, Diyos ang nagtatatag daw niya. Bagamat siya'y mabuwal, hindi siya lubos na mapapahiga sapagkat inaalalayan siya ng Panginoon ng kanyang kamay. Verse 5, si David mismo ito kasi mula mismo kasi kay David itong mga salitang ito. Sa verse 5 sabi dito, ako'y naging bata at ngayon matanda na. Ngayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan ni ang kanyang lahiman ay nagpapalimos ng tinapay. Verse 26, sabi po ng talata, lahat ng araw ay nahahabag at nagpapahiram at ang kanyang lahi ay pinagpapala. Tayo po'y sandaling manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wala akong tiwala sa aking sarili, wala akong magagawa kung wala ang iyong pagsama. Kaya pinagkakatiwala ko sa iyo, Diyos, ang pangangaral ng iyong mga salita. O God, kayo ang personal na mangusap sa bawat isa sa magitan ng iyong mga salita, O God. Ano mang gawa ng kaaway, distraksyon, aking winawasak sa pangalan ni Jesus. Ang dominyon at ang kapangyarihan, O Diyos, ang aking inihingi, malaya po kayo, Diyos, na mangusap sa bawat puso. Ito pong aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pumalakpak po muna tayo sa ating Panginoon. Ang verse 1, ang pagkakasabi po niyan sa King James Version, the steps of a good man are ordered by the Lord. Yun lang pong basahin ko muna sa English. Kaya ngayong umaga, nais kong mangaral sa paksang the steps of a good man. So, kaya sa magitan po ng pangangaral na ito, matatanong natin yung ating sarili, kumusta kaya ang ating mga lakad? Ito ba kaya ay lakad ng katulad ng mabuting tao? Dahil ang kasunod po doon na phrase, the steps of a good man are ordered by the Lord. Kaya pwede rin po itong paksaan na the steps that ordered by the Lord. So, at yung lakad o hakbang na sinasamahan, pinapangunahan ng Diyos, ito po raw ay yung hakbang ng mga matutuwid na tao. Na sa akin personal, pag pinihit yung model, ang hirap ng tao palang hindi maging mabuti, hindi sasamahan o gagabayan ng Diyos ang iyong mga lakad.
Pag dinugtong mo, nakakatakot ang mga hakbang, lakad, yan po ang mga kahawig na salita, upas siya ng buhay ng tao na hindi gabayan ng Panginoon. May mga tao na nagpapakasaya sa mundo, ang katwiran, minsan lang ang buhay sa mundo, kaya i-enjoy ko na ito. Pero sasabihin ko sa inyo, useless ang buhay na i-enjoy mo sa lupa, pero hindi mo iniisip na may kasunod ito doon sa kabilang buhay. Kaya ang kailangan, ang ating mga lakad at hakbang sa mundong ito ay dapat pangunahan ng ating Panginoon. Mayroon pong mga nagsabi, ilang maiksing quotation about the good man. Si Mahatma Gandhi ng India, siya po ay naging activist, lumalaban sa gobyerno dahil sa maling ginagawa. Muntik na itong maging Kristiyano si Mahatma Gandhi. Sa maraming mga quotation, narinig ko at kwento, although hinahanap ko eksakto, hindi ko pa makita yung kwentong yon. Pero mayroon ilang mga sinasabi si Mahatma Gandhi, katulad nga po nito, the good man is the friend of all living things. Kaya minsan sa pangangaral ko, sinasabi ko yan, kaya yung totoong mabuting tao ay minamahal ang kalikasan. Amen? Basta good man ka, lahat ng living things ay dapat pinapahalagahan. Mayroon din pong nagsabi, being a good man is something you do, not something you are. Kaya ang tao malimit sasabihin, hindi, mabuti yan, mabuti ako. Wala yon doon sa kung sino ka, kung anong sinasabi mo, kundi kung ano ka talaga o ano ang iyong ginagawa. Mayroon pang nagsabi, dagdagan natin, a good man is a good man, whether in his church or in this church or out of it. Yung pagiging mabuting tao, in and out sa church, mabuting tao talaga yan. At ganun tayo dapat bilang mananampalataya. Amen ba? A good man is a good man. Whether in this church or out of it. Panguli na simple quotation. Ito, maganda itong pagkakasabi nito. The heart of a good man is the sanctuary of God in this world. So, kaya kapag ang mabuting tao raw, ito yung sanctuaryo. Alam natin ang mga ibang synonyms niyan, maaring temple, tahanan ng Diyos, bahay, sambahan, ganun daw ang kanyang kalagayan sa mundong ito. Kaya ang isang taong mabuti ay nagdadala yan ng pagsamba sa Panginoon, nagdadala ng mabuting balita sa ating Panginoon. Number one, bigyan po natin ng pansin, the identity of a good man, pagkakilanlan. At sa teksto po natin mismo, konsultahin natin ang ilang mga version. Sa King James, yun yung the steps of a good man are ordered by the Lord. Pero po sa New Living Translation, ang pagkasabi, the Lord directs the steps of the godly. Yung good man sa harap ng Diyos, actually godly yan. Sa NIV naman, ang pagkakasabi ay ganito, the Lord makes firm the steps of the one who delights in Him. So, ginagawa daw na matibay ng Panginoon ang mga hakbang ng mga taong o ng isang taong pinaparangalan o nagpaparangal sa ating Panginoon. Pag kinuha po natin ang ilang mga detalye ng pagkakilanlan ng taong matuwid, si David ay mayroong sinabi sa simula pa lang ng Book of Psalms. Psalms chapter 1. Actually, 1 to 3 yan. Tingnan po natin ang pagkakasabi dito. Dito sa verse 1, sinasabi dito, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. So, salungat doon sa sinasabi, tumutugma, doon sa sinabing that the steps of a good man, o doon sa isang version, sa New Living Translation na, the Lord directs the steps of the godly. So kaya ang godly ay ganito, hindi pumapay, hindi nakikinig sa payo ng mga masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa mga upuan ng mga manlilibang. Kaya
Ito po ay sinasama rin ng ganito. Ang taong matuwid, di lumalakad, tumatayo, nauupo, sa payo ng masama, sa daan ng makasalanan, at upuan ng mga manlilibak. Ilang mga simpleng application po yan. Ang Kristiyano ay hindi nakikitawa doon sa mga green jokes. Ang mga mananampalataya di nakikipagbiruan ng mga double meaning. Ang anak ng Diyos ay hindi hanap lagi ay kung ano ang latest na issue. Kung ano ang sariwang pagkilos ng Diyos. Sa panahon ngayon, ang tawag nun ay marites, di ba? Ay kawawa naman yung may pangalan na marites, gusto nang magpalit ng pangalan. At ganun din, simula sa talatang ito, as an identity of a good man, hindi nakikitagay sa inuman ang isang anak ng Diyos na may video okay ng kinakanta ay Christian song. May nasabi ba ako masama? Amen ba mga kapatid? At doon po sa verse 2, ituloy natin na identity. Mula kasi sa verse 1, 2, 3, Psalms chapter 1 po yan. Kung papaano kanina, mga kapatid, na they are not belong together with the ungodly. Isa po yan sa identity. Isa pa po identity sa kanya ng taong mabuti sa harapan ng Diyos. Their happiness is according to the Word of God. 1:2 ng Psalm, sabi ng Bible, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay-bulay araw at gabi. Na mayroon pong back-up sa 37:4 ng Psalms ay sinasabi po yan, magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Yung bagang isang tao, mga kapatid, na ang pakiramdam at conviction mo, masaya ka kung napapasaya mo ang Diyos. Amen. Amen? Hindi yung taong walang pakialam, basta maging masaya siya. Walang pakialam kung sinong malungkot, kung sinong masaktan, lalo na ang Diyos minsan hindi kinukonsulta. Ang malungkot dapat, mga kapatid, na puso, o di kaya ay malungkot din dapat ang puso mo kapag nakagawa ka ng hindi kalooban ng Diyos. Mayroon pong isang talata sa Bible na malimit kong ginagamit na para bagang basihan mo ng iyong buhay na sasabihin mo na ikaw ay dapat maging ganito, which is sa sunod pong points yan, bibigyan natin ng pansin, na sinasabi ko po yan, pwede natin itanong sa Diyos kung ano ang ano ang dapat natin gawin na makapagpasaya sa Diyos. At pwede nating alamin sa Panginoon na, Lord, tulungan mo ko na masaktan ko ang iyong kalooban. Amen ba? Sa tao, mga kapatid, sa ating mga minamahal, sa mga taong mahalaga sa atin, inaalam natin yun. Kung ano ang gusto ng isang tao yon at kung ano ang ayaw niya. Kaya dito sa verse 3, mga kapatid, na identity ng good man, verse 3 po ng Psalms chapter 1, kapag nagawa natin, na hindi tayo nakikiayon doon sa masama at ganun din sa mga nanlilibak at mga makasalanan, they are like a tree that planted beside the river. Mayroong kahihinatnan po yun. Ito ang identity. Verse 3, sabi po ng banal na kasulatan, Psalms 1:3, at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi malalanta, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Alam niyo po yung desire na maging matuwid sa harapan ng Diyos. Yung desire na maging mabuti sa paningin ng Panginoon, nagde-develop po yan ng isang karakter. Na mayroong instinct yan, na pagdating sa mga bagay na parang nakakaligaw o pwede kang malihis, ay hindi ka basta malilihis. Ang term po niyan, mayroon siyang surviving skills. Mayroon pong mga taong walang surviving skills pag problema na
nawawalan na ng pag-asa. Kapag may mabigat na problema, hindi na makapag-isip ng tama. Kapag nagulat siya, hindi makapagpasya ng maayos. Itong ganitong katangian, mga kapatid, na pagkakilanlan ng good man, ng mabuting tao sa banal na kasulatan, ito yung taong may wisdom sa plano at pagpapasya. Pero dinidevelop po ito. Malimit kong naikukwento. Sabi ko sa mga panahon ng crucial ng buhay paglilingkod, alam nyo sa fellowship, mayroon po mga pangyayarihan, which is nangyari yan 2006, naikukwento ko minsan sa mga disciple na, which is, alam nyo, maganda minsan na kinukwento kung paano ka nagtagumpay, ano kaya ang naging reason bakit natuntun mo yung tamang pasya dun sa mga crucial na mga sitwasyon. At naunawaan ko, mga kapatid, na yun ay dinidevelop. Yun ay, iyan mga kapatid, ay ini-establish sa buhay ng tao. Na isa sa kwento ko niyan, disciple pa ako, siyempre may mga naririnig ako, may mga nababalitaan ako, hanggang dumarating sa puntong ako ay iniinganyo. Natutunan kong manalangin sa Diyos na magpasya ng tama, huwag madala ng emosyon, at huwag maapektuhan ng relasyon, at hindi pwedeng pakikisama at pinagsamahan lang ang maging reason, kundi dapat Diyos ang mapaluguran. Amen? Kaya di ako nahakit ng mga malalaking problema sa fellowship. Nag-stay ako. At napatunayan ko paglipas ng panahon. Kaya yung ginagawa natin, yung i-establish mo yung tamang identity, hindi ka basta makikisama doon sa masama. At ang kasiyahan mo na sa kalooban ng ating Panginoon, dalawa lang po yan. Ang result niyan, magiging katulad ka ng puno na nakatanim sa tabi ng ilog. Na kahit dumating ang ganitong panahon, di ba, ilagay daw ngayon, hindi malalanta yung mga daon, meaning yung protection mo, yung covering mo, yung discerning mo, hindi yun maapektuhan. Hindi mo man alam ang detalye, hindi mo alam ang buong kwento, pero ang Espiritu mo nagsasabi, hindi, alam ko ito ang tama, alam ko ito ang mabuti. Kaya magsusurvive ka doon, may wisdom ka, at mayroon kang mga tamang pagpapasya, at malalaman mo na lang bandang muli, tama yung naging desisyon mo noon. Pero hindi po yan basta noon lang nangyari. Hindi mo alam, dinevelop mo yung tamang personality sa iyong buhay. Malimit kong sinasabi, pag nadala ka lang ng emosyon, pag nadala ka lang ng relasyon, pag nadala ka lang ng samahan, pag nadala ka lang ng pinagsamahan, malaking tendency, maililigaw ka. Number 2, bigyan po natin ng pansin. The characteristics of a good man. Katangian na po ito. Kaya, mula po doon sa pagkakilanlan, magiging katangian mo ito. Actually, yung po talaga ang nadidevelop doon. Sa Psalms 1, 2, and 3, habang dinidevelop mo yung sarili mo, na wag lumakad sa payo ng masama, nit tumayo sa daan ng makasalanan, at umupo sa mga manlilibat, at ang maging kasayahan mo ay ang salita ng ating Panginoon. May nadidevelop na sa iyong pagkatao, kaya ngayon ito ay magiging katangian mo na. Dati, pagkakilan lang yun, o basihan mo lang na, hindi ko alam kung dito, tama ito. Pero ngayon, mas lalalim na ito. The characteristics of a good man, katangian po. They are not totally full. Yan po ang nakita ko dyan. Ang katangian ng isang mabuting tao, hindi siya talaga lubos na babagsak. Psalms 37:24, doon din sa text po natin, ang pagkasabi sa Tagalog ay ganito, bagamat siya'y mabuwal na po kagad ang pagkabanggit, pero sa ibang version, pag tinignan nyo, bagamat siya ay, ginamit ko kasi sa ibang version, sa New Living Translation ay, though they stumble. Alam niyo po, pag tinagalog yung stumble, actually matisod. Si Jesus may sinabi po niya na lahat tayo ay pwedeng matisod. Kaya naranasan niyo na bang matisod, mga kapatid? Literally, o di kaya ay spiritually. Di ba, pag natitisod ka literal, bakit ko nakita yun? Bakit hindi umangat ang paang ito? O di kaya naman sa spiritual, pag ikaw ay
matisod siya kasi, yun kasi. Hindi mo nakikilala yung iyong sarili at hindi mo na-develop yung mas tamang katangian. Na may mga simple akong binabanggit niyan at sinasabi na na-develop din lang sa aking sarili. Kung siya ang nakakatisod, bakit ikaw ang maapektuhan? Amen. Amen? Pero, sabi talaga ng Bible, lahat tayo may possibility matisod. At actually, ganun din, lahat tayo may possibility makatisod. Pero doon na muna tayo sa punto na, though they stumble, they will never fall. For the Lord holds them by the hand. So, naroon daw ang Panginoon, bagamat siya ay matisod, hindi siya lubos na babagsak. Sa Tagalog naman, bagamat siya ay mabuwal, hindi siya lubos na mapapahiga. Hindi siya tuluyan na babagsak. Hindi siya papayag na mawala sa Panginoon. Hindi siya papayag na maapektuhan sapagkat inaalalayan siya ng Panginoon ng kanyang kamay. Ito po'y isang katangian ng mananampalataya na nadedetect kung palihis na o mali na siya at bumabawi siya. Ito yung isang katangian ng mananampalataya na positive lagi dapat ang pananaw. Sa kabila ng pangit na nangyayari, ano kaya yung magandang pananaw? Ang mundo naman mong laging magkasalungat yan. Maniwala kayo hindi, pag may taas, may baba. O pag may baba, may taas. Tama po ba? Pag may kaliwa, may kanan yan. Ganun lang naman yan eh. Pag may dilim, may liwanag. Kapag may mali, may tama. Hindi po yan nagbabagong prinsipyo na kaya sa buhay Kristiyano, naunawaan ko mo din na para ma-develop yung magandang katangian or characteristics po natin, pag may mga pangit o negatibong nangyayari, tiyakin ko sa iyo, mayroong katapat na mabuti yan. Amen. Amen? Yun na nga yung sinasabi ko na, pwede kang matisod. Pero dapat hindi yung natisod ang mawala, dapat yung naninison. Kasi si Jesus may sinabi, sa aba ng taong pinagmumulan ng katitisuran. Di ba mga kapatid? Na pumihit din uli ng kwento yun. Sa aba yun, ibig sabihin kawawa. Pero sabi doon, mas mabuti pa sa isang tao na pumunta ng langit. Di ba binanggit doon yung mata, kamay at paa, na mawala yung isa, basta pumunta siya ng langit. Yun po yung naapektuhan naman ng pagkatisod. Sa dulo binanggit yung pinagmumulan ng tisod. Kaya titingnan mo yung positive at dapat habang nakikita mo yung negative, marunong kang mag-produce na positive na kalagayan ng tao. Minsan sa pagkasalarawan, ang likas na function ng mundo, kapag ang positive tinapatan mo kapag ang negative tinapatan mo ng positive, kaya mayroong power. Diba ba? That's nature. At pwede mong i-apply yan sa spiritual. Meaning yung negatibong pangyayari sa buhay, tapatan mo ng positive. Para ang buhay Kristiyano mo ay magkaroon ng power. Kapag yung negatibong pangyayari ay magpapadala ka lagi doon at magbabagsak sa iyo, wala kang ka-power na Kristiyano. At alam na po natin yung word na power, dadalhin po yun natin sa nature or science po yan kapatid. At alam na natin ang power na halos ito ang nagpapatakbo ng maraming bagay sa buhay natin para maging maalwan at para mas maging maayos. Naririnig niyo ako ng maayos dahil may power yung amplifier at speaker, itong wireless dahil may power dito nakaka-connect sa frequency doon. Kahit mainit dahil may power, kaya may electric pan tayo. Amen ba? Kaya kahit mainit, pagka yung tubig nilagay mo sa ref, o lagyan mo ng yelo na nanggaling sa ref dahil sa power, lahat na yan. Alam ko, kuha nyo na, basa nyo na ibig sabihin nun. Amen? Mga kapatid, at yan ay prinsipyong kailanman hindi mo mababago na ang power ng gagaling sa negative at positive. Kaya sa buhay natin, kung gusto mo na ma-develop yung magandang katangian sa buhay, yung negative, tapatan mo ng positive. Mayroong kapangyarihan yan. And then, Proverbs 24:16, malimit ko itong naisishare mga kapatid.
At pag kinonsulta mo ang dalawang version sa King James, 24:16 ng Proverbs, for a just man falleth 7 times. Nabanggit ko na yata kagabi sa pangaral ito, nakuot ko na ito. And riseth up again. But the wicked shall fall into mischief. For sa New American Standard Bible, for a righteous man falls 7 times and rises again. Kaya yung matuwid na tao, ang palatandaan yan ay bumabangon. Never give up. Ano yung kanta kagabi? Don't quit. We are an overcomer. Yes. Hindi ka dapat gumigib up. Hindi ka dapat umaayaw sa mga pagkakataong nanghihina, mga pagkakataong bumabagsak, sa mga panahon na nanlulumo, at kahit pa doon sa puntong bumagsak na mismo. Ang sabi ng Bible ay hindi lubusang napapahiga, kundi muli siyang bumabangon. Ibig sabihin, hindi nagpapaubaya sa mali, sa kahinaan, sa panlulumo, o anumang mga negatibong kalagayan. Matibay dapat ang kanyang prinsipyo. Alam niyo po, sa buhay daw ng tao, yung mga struggles natin, o kapag may problema, ang pinakamadaling gawin daw ng tao ay umayaw o mag-quit. Sa buhay Kristiyano, tinuturo din po natin yan. Huwag mong gagawin at ugaliin na pagka may problema ay aayaw ka. Challenge lang yan sa buhay natin. Mayroon itong malaking magagawa o maiaambag sa ating buhay. At hindi lamang, mga kapatid, di totally bumabagsak, hindi umaayaw ang mga taong mabubuting tao, kundi isa pa sa kanyang katangian, they always ask God's guidance. Kailangan po talaga natin lagi ang pangunguna ng ating Panginoon. Sino po ang naniniwala mo? Kailangan lagi natin ang guidance. Kanina, yung sinasabi ko na isang katangian po na pwede natin hingiin, yung Psalms 37:4, mayroon pong 27:4, mayroon pong sinasabi na ganito. Sabi ni David, hiningi ko ang isang bagay na hahanapin ko lagi. Yung magatahan sa bahay ng Panginoon at makasamba sa kanyang pangalan. Mayroon pong ibang pagkakabanggit doon, pero yun ang pinakang tinutukoy, at magpusisa sa kanyang harapan. So sa buhay, mga kapatid, pwede tayong maglagay ng ganito. Panginoon, lagyan mo ako, ang tawag po natin dyan ay para bagang radar. Para bagang, ano ba tawag noon? Para bang ito po ay pang-detect. Diba? Alam po natin yan, pag pumasok tayo sa mall, yung mga security guard, mayroong pang-detect doon. Tama? At naman tumutunog, bakit hindi nila chine-check? Pero mayroon pong pagkakilanlan doon na yung tunog na yun, kailangan nila i-check yun. Amen? Kung sa yung word na radar, ito po kasi ay ginagamit sa digmaan. Nababasa nila yan kung may atake ng kalaban. Alam niyo po si David, yung 27:4 na yan ng Psalms, ang kahulugan po niyan ay parang sinasabi niya, Panginoon, makilala ko lagi ang isang bagay na dapat hanapin ko ito. Na pag-lista doon, dapat makilala ko yan. Guidance po yan ng Panginoon. Sa mga disciple, bago po natin basahin itong Psalms of Proverbs, chapter 3, 5, and 6. Na alam po natin, alam ito halos ng ibang din ang mga talatang ito. Alam niyo mo din pwedeng sabihin sa Panginoon at ganito. Napapatunayan ko ito, Lord, kung ako'y palayo na, kung ako'y palinis na sa iyo, kasi gawin mo itong pagkakilanlan sa buhay ko. Lord, gawin mo itong katangian ko. Lord, kung ako'y palayo na sa iyo, alisin mo ang kagalakan at kapayapaan sa aking puso. Para hanapin ko ito at alam ko naman na nasumpungan ko lang ito sa iyo. Isa po yun sa kahulugan ng sinabi ni David doon sa 27:4. Na alam po natin ang kasaysayan, kaya bagamat si David nagkasala, kaya nakabalik siya. Mahalaga na maunawaan po natin yung pamamaraan
na dapat mismo yun ang gagabay sa atin sa mga panahon na parang nalilihis ka na, yun mismo ay basihan mo na magbabalik sa iyo. Kaya sabi ng Bible, Proverbs 3:5 and 6, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Kung iwala ka sa Panginoon ng buong puso, huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Hindi kaya ng kaunawaan natin, mga kapatid, na magpasya ng tama sa mga crucial na sitwasyon. Ang tao, pag nasa crucial na sitwasyon, kumikitid po yung kanyang pananaw. Hindi niya basta makita kung ano yung tama. Ang tao, pagka nasaktan, mga kapatid, ang bugso ng damdamin, ang malaking tendency na kanyang sundin. Hindi niya na makukonsulta basta ang Panginoon. Pero pag nasanay kang kumonsulta sa Panginoon, hahanapin mo yan sa mga panahon na may problema. Sabi po ng verse 6, Proverbs 3:6, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad. Kaya pag magpapasya ka, kukonsultahin mo ang Panginoon. Sabi ng Banilang Kasulatan, Kanyang ituturo ang iyong mga landas. Yung bagang buhay na hindi nagtitiwala sa kanyang sariling kakayanan at kaalaman. At isang talata po ang nag-flash sa isip ko, wala ito sa outline ko. Di ba mayroong sinasabing, may mga daan na tila matuwid sa mata ng tao, ngunit kamatayan ang dulo ng mga tao. Alam niyo ni David, kasi muntik na siya. Nakabalik lang siya sa Panginoon. Akala niya okay lang yun, karapatan, kalayaan niya, binipisyo niya bilang hari. Pero nung kumprontahin siya ng Panginoon sa magitan ni Propeta Nathan, na-find out niya na mali. Ang bilis niya agad na nagsisi. Yun na po yung application nung sinabi sa Proverbs 24:16, bumangon siya agad at bumalik siya. Eh ang tao may tendency po na, dito na to eh. Bahala na. Maling paraan yun. Nandoon ka at mali, di bumangon ka, umalis ka doon. Ito ang nararamdaman ko. Ito na lang muna. Hindi, alam mong hindi yun ang tama. Gawin mo kung ano ang dapat. Pangatlong bagay, bigyan po natin ng pansin, the blessings of the blessings of a godly, mga pagpapala sa taong makadiyos. Doon po sa text natin, titingnan natin yung dalawang verse po, yung Psalms 37, 25, and 26. Ang una po dito, God never forsake them. Ang mga talata pong ito kukunik din doon sa unang kong preaching nung Friday, hindi po tayo kailanman makakalimutan ng Diyos. Sino naniniwala doon? Actually, kailanman hindi ka nilulubayan ng mata ng Panginoon. Kaya hindi ka pwedeng makalimutan ng ating Panginoon. Sabi po dito sa Psalms 37:25, ako'y naging bata at kayo'y matanda na, gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan ni ang kanyang lahiman ay nagpalimos ng tinapay. Minsan binabalikan ko po yun. Galing ako sa mahirap lang na pamilya, pero Kristiyano mo mula sa lulo ko. Totoo nga yun, mga kapatid. Mahirap kami, pero hindi naman kami ng Diyos. At siguro nagkulang lang ng ilang mga diskarte o paraan yung magulang at lolo namin siguro, ayon sa akin lang nakikita na kung nakita nila ito, sa una, pangalawang henerasyon pa lang, kayang i-bless na ang isang pananampalataya. Sino naniniwala doon? Dahil sabi ng Hebrew 13:5, yung keywords na lang, huling phrase or pangungusap, sabi dito, I will never leave thee, nor forsake thee. Na ang kumplitong sinasabi niyan sa wikang Tagalog, mag-ilag kayo sa pag-ibig sa salapi, magkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin at sa anumang paraan hindi kita pababayaan. Ang Diyos kailanman hindi magpapabaya sa atin. Actually, testimony halos lahat ng churches natin. At totoo ang mas maraming mga pastor natin na nananatili at nagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, hindi nga tayo, hindi kami pinabayaan ng Diyos.
Minsan, napapaisip po ako, sabi ko sa mga disciple na, kung dadaanan nyo kaya yung pinagdaanan namin, magsusurvive kaya kayo? Pag tinitingnan o pinapakinggan ko rin mga kapatid, yung mga kwento nila Pastor Boyet kung paano yung kanilang dinaanan, kaya ko kaya? At maganda yung sinabi ni Pastor Boyet, pero yung nangyari o ginawa sa akin, bagamat nilusot ako ng Diyos, sabi niya, hindi ko na yung ipagagawa sa mga pastor ko. Kaya nakuha ko din po yun mga kapatid. Kaya lang, minsan pinapaunawa namin, paano kung parang hindi umaayon sa iyo yung pangyayari? Amen? Paano kung hindi nangyayari yung inaasahan mo? Totoo pa rin ba ang Diyos? Na siya ay Diyos na nagpapalang? Totoo pa rin ba ang Diyos doon sa pinag-aaralan sa Sunday School? Na siya ang omnipotent God? Yes, totoo pa rin ang Diyos. Mayroon pong isang profound na kasabihan, a God without man is still a powerful God. Wala pong pwedeng magpasumali doon. But a man without God is nothing. Sometimes ang gamit na word ay chaos. Ibig sabihin, wasak, magulo, sira. Wala naman akong alam mga kapatid na atheist, yung di naniniwala sa Diyos. Baka mayroong nakikinig sa atin mga kapatid, dyan ko sila challenge yan. Wala po akong alam na atheist na napakasaya niya sa kanyang buhay. Wala. Makarinig lang yan ang tungkol sa Diyos, nagagalit na. Di ba? Wala palang Diyos. Bakit ka nagagalit doon sa wala? Amen, mga kapatid. Pero mahalaga na maunawaan po natin yan na ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Kaya lang sa mga panahon, sakaling nangyayari, alam na po natin ang principle doon, pinoproseso ka lang ng ating Panginoon. Hindi yung question kung existing ba ang Diyos o hindi. Kaya tanda po natin, as long na tayo'y namubuhay ng matuwid, hindi ka kakalimutan ng Panginoon, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Kaya minsan may mga tanong na naging tanong ko din sa aking sarili, pag ako ay tutugon, anong mangyayari? Magbubunga kaya ako katulad ng pastor ko nung mag-pioneer? Nung ako'y mag-take over, magagawa ko kaya yung nagawa ng pastor ko pag ako ang nag-take over. Di ko alam kung sino nang mga nakarinig dito na sinasabi ko, ito po ay aking mga prinsipyo sa buhay. Nung maramdaman ko ang tawag ng Diyos, yes, alam ko kulang ako. Pero alam ko ang Diyos na magpapabaya. Alam ko ang tawag ng Diyos may kasamang pagpuprovide ng pangangailangan. Pero bilang tao, kakabahan ka talaga. Tao ka kasi, tama? Pag di ka nakabahan, baka alien ka. Kakabahan ka mga kapatid. Pero isang bagay natutunan ko na nagpapanatag ng aking kalooban na ano man ang mangyari, basta alam ko ang Diyos tumawag sa akin, basta tutugon ako sa Kanya. Yung sinasabi ko malimit na, nung ako'y tawagin ng Diyos, nung maramdaman ko ang tawag ng Diyos, hindi ko pwedeng biguin ang Diyos. Amen? At kung sa pagtugon ko man ako ay mabibigo, ayos lang. Okay lang sa aking mabigo. Dahil ang Diyos ang biguin ko. Amen? Kaya sa mga problema sa buhay, huwag mong problema yun. Mayroon pang isang book, mga kapatid, na ang kanyang presentation ng pagtuturo ay mga nugget. Naalala ko na yung pangalan, sinishare ko yung kamakailan. John Mason ang pangalan niya. Sa kanyang libro na An Enemy Called Average, mga nuggets lang kasi, parang mga short principles na yun, and then saka mo maiintindihan o kukunin mo yung paliwanag doon, na sinasabi doon na, ang Diyos pag nakakita ng taong ang buhay ay itataya para sa Kanya, pinipreserve niya yun. Pero minsan pag ang Diyos nakakita ng taong puro reklamo, puro question sa Diyos, eh kaysa mawala pa yun sa Panginoon, kinukuha na yun ng Panginoon para maligtas ang. Kaya minsan sa ating buhay, titingnan mo yun sa sarili mo yun. Alin ka doon? Yung kahit itaya ko ang buhay, basta maglilingkod ako sa Diyos. Alam ko naman siya may-ari ng lahat ng bagay. Bahala na ang Diyos. Gagawin ko lang pinakamabuti. Bahala na siyang gumawa ng mga dakilang bagay. Di ba? Dahil ang tao naman may kasabihan na pinipihit ko po yun,
hindi talaga sound yung sinasabing nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ang sinasabi ko yan mga kapatid ay nasa tao ang gawa mga kapatid at nasa Diyos ang mga dakilang bagay. Hindi kasi pwede na mas maganda yung ginagawa ng tao, yung Diyos awa lang, naawa lang ang Diyos, kaya gumawa sa atin. Hindi yung sound, mga kapatid. Do your best, and God will do the rest. Ang tama doon, do your best, and God will do the great or the greatest. So hindi po yung natira lang, o gagawin ko nito, Lord, yan ang natira, di ba yan, gagawin mo na. Although, siguro may explanation sila doon, pero mas magandang ilagay na katangian ng Diyos, siya ang gumagawa ng mga dakilang bagay. Jeremiah 33:3, maliwanag na kanyang sinabi, call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things. Hindi the rest lang ang gagawin niya, kundi dakilang mga bagay. And then, hindi lamang God never forsake them, mga kapatid, ang blessing sa mga taong makadiyos, God supplies all their needs. Sabi po dito sa Psalms 37:26, huling talata ng ating teksto, lahat ng araw ay nahahabag. Tinignan ko maigi po yan, He is ever merciful. Ibig sabihin, ikinaawaan at nagpapahiram and lendeth, nagpapautang. Minsan, sinasabi ko ngayon, yung Kristiyano, hindi ito dapat yung utang ng utang. Kundi isang araw siya ang nagpapautang. Don't get me wrong, mga kapatid. Yung pag-claim ng biyaya, which is mayroon po niyan sa Deuteronomy, nang sinasabi po ng banal na kasulatan ay, hindi ka mangungutang kundi ikaw ay magpapautang. Hindi ka buntot kundi ikaw ay ulo. Hindi ka nasa ilalim kundi ikaw ay nasa ibabaw. I think Deuteronomy chapter 28 verse 13 and 14. Tingnan nyo na lang, konsultahin nyo na lang ang Bible mo kung tama yung pagkaka-recall ko sa ngayon. Na ang Diyos ang kayang mag-provide ng lahat ng mga bagay plus yung Philippians chapter 4 verse 19. Pero bago ko basahin yung Philippians 4:19, ang sabi po doon sa Psalms 37:26, at ang kanyang lahi ay pinagpapala. Kaya po ang mga taong matutuwid, ang lahi niyan ang pagpapalain. Katulad na sabi ko kanina, siguro kulang lang ng pakikipagbaka yung aming lolo, yung aking magulang, para makuha nila yung pagpapala mo din sa spiritual man yun o sa secular. Pero nung maunawaan ko ang ganitong mga talata, inilaban ko din yan. Kita ko nga ulit yung pagpapala. At makikita ko sa sunod na henerasyon ko yung pagpapala. Na minsan, sinasabi ko, ang blessing na aking kiniklaim, actually nag-delay blessing ito mula pa sa aking lolo. Dapat yung magulang ko pinagpala na. Pero sa akin palang nakikita ko din, yung secular, yung alwan ba ng buhay. Na dapat sana naman yun ay naranasan na nila, pero hindi nila nakamtan. Siguro kulang lang sa ilang mga pamamaraan. Sapagkat sinabi yan ng Bible, lahat ng araw ay nahahabag at nagpapahiram at ang kanyang lahi ay pagpapalain. Kapag dinagdagan po natin ang Exodus chapter 20, ang verse 5, ang sabi doon, yung gumagawa ng kalikuan, dinadalaw ng sumpa ang ika-4 at ika-5 saling lahi. Pero yung sumusunod sa kanyang kalooban, verse 6, kukonsultahin mo lang yung ibang version. Kasi yung malimit na ginagamit na version doon, or even King James, ang sinasabi doon ay, ngunit sa mga sumusunod sa Diyos ay libu-libong pagpapala ang darating sa kanila. Alam niyo yung thousands na yon? Generation yun. Ang i-bless doon ng ating Panginoon. Kaya ako po'y naniniwala na kayang i-bless ng Diyos ang ating pamilya then generation to generation. Mayroon po tayong alam na mga mahirap umunlad, pero mayroon namang mga maunlad nung minana ng anak at apo, naghirap sila. Kaya po alam nyo, ang kayamanan sa mundong ito, hindi yan nananatili. Pero sa mga taong matuwid sa harapan ng Diyos, pinangako yan, libong salinlangit.
Minsan sinasabi ko sa mga disciple, sa mga pastor, sa mga mananampalataya, huwag mong bibitawan ang paglilingkod sa Diyos. May pangakong blessing maging sa baba ng ating mga salinlahi. At Philippians 4:19, ang sabi dito, na pag ginamit ko ang Philippians 4:19, sinasabi ko, mayroon munang Philippians 4:18, bakit binanggit ang Philippians 4:19? Tama ba? Naniwala pa kayo doon na may 18 muna bago mag-19? At ito'y dahil sa pagtatapat, ito'y dahil sa pagsuporta, ito'y dahil sa pagbibigay nila kay Pablo habang nasa mission. Yung Philippian church ay sumusuporta at tumutulong, bumaback up kay Pablo. Kaya sabi doon, ako'y sagana, ako'y busog, ako'y mayroon ng lahat. At sabi niya doon, dahil sa inyong mga ipinagkaloob. Nasabi doon, ito ay isang mabangong samyo. Kaya mga kapatid, pag i-claim natin ang Philippians 4:19, kasama ng Psalms 37 verse 26, mayroon muna tayong gagawin sa karya ng ating Panginoon. Magtapat tayo, sumuporta tayo, magbigay tayo para sa ating Panginoon. Sa katutugma yung Philippians 4:19, ng pagkakasabi po niyan sa English, but my God shall supply all your need. Ang paliwanag po niyan, dahil walang S, all your need, every specific need. Pero sa Tagalog, ang pagkakasabi po niyan, at pupunan ng aking Diyos ang bawat, tingnan niyo po rin, bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ang tunay na blessings ay nasa paglilingkod sa Diyos. Then finally, mga kapatid, dito sa huling puntos na ito, God is in charge of their lives. Sa mga taong matuwid, kasi ang gagamitin ko na dito mga kapatid ay yung pagkabanggit na salitang the steps ano yung binanggit sa verse 1 sa NIV, ang pagkabanggit na sa New Living Translation, tama ang sabi po doon, tama, New Living Translation, the Lord directs the steps of the godly. Kaya po yung good man, actually ang mas tama doon ay godly na tao. Kaya yung pagiging makadiyos natin, hindi po yan lugi, hindi po yan pagiging, hindi po display lang ang pagiging makadiyos. Amen ba? Hindi para pagiging mabuting tao lang mga kapatid, kundi mayroon pong kayang gawin ang Panginoon mula doon. Para bagang yung pagiging mabuti, pagiging makadiyos ay daluyan ng pagkilos ng Panginoon sa buhay ng tao. Kaya nga yung isang quotation, ang pagkakasabi mga kapatid na ang mabuting tao ay santuaryo ng Diyos sa sanlibutan ito. Kaya doon kumikilos, doon gumagalaw ang Panginoon sa ating mga buhay. 34:7 ng Psalms, mga kapatid, kapag ang tao ay matuwid, sabi ng banal na kasulatan, the angel of the Lord encampeth round about them that fear God and deliver them. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa Kanya at at ipinagsasanggalang sila. Kaya, hindi lamang mga kapatid yung taong matuwid ay kaya ng Panginoon na pagpalain, kundi ang tao ng Diyos, ang mabubuting tao, ang makadiyos na mga tao ay kayang proteksyonan ng ating Panginoon. Maraming testimony tayong napakinggan. Inulit pa po yan sa Psalms 91:11 tungkol po sa anghel. At hanggang po ngayon, ang anghel ay totoo pa rin na nag-iingat at nagpo-proteksyon sa kanyang mga anak. Amen? Amen. Sinasabi ko nga, maliban sa pangalang angel sa loob ng church, mayroon pa po talagang totoong angels ngayon. Kaya lang, hindi katulad noon na nagpapakita ng madalas. Sa ngayon, alam nyo kung ano yon, yung nararamdaman natin, alam natin na riyan, nag-iingat ang ating Panginoon. Sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel. 91:11 ang Psalms. Magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Kaya sa ating pagtatapos, ang pinaka-safe na buhay ay ang buhay
na nasa kamay ng Panginoon at ito'y kung maglilingkod ka ng tapat sa Diyos. Walang sino mang pwedeng gumalaw sa iyo kapag ikaw ay nasa kamay ng ating Panginoon. Kaya po kanyang sinabing, the steps of a good man are ordered by the Lord. Even angel ay inuutusan ng Panginoon para sa atin. Kaya bahagi, mga kapatid, ng ating panawagan sa pagtatapos na ito. Anong bagay para sa iyo? Anong bagay ang iyong ginagawa o pinaplano na hindi mo may pagkatiwala sa Panginoon? Eh kung ang taong matuwid, pinangungunahan ng Diyos ang kanyang mga lakad, anong plano mo, anong ginagawa mo, ba't hindi mo may pagkatiwala sa Panginoon? At huwag niyong mamimisinterpret na parang pag-secular na bagay, pag-aaral, trabaho at profession, parang hindi kaya ng Diyos na tulungan ka dyan. No, kaya kang tulungan ng Diyos dyan. Kung ngayon, the steps of a good man are ordered by the Lord, ano yung plano yun? Ba't hindi mo ipagkatiwala sa Kanya? At bakit hindi mo hayaang pangunahan at gabayan ng Panginoon? Ba't hindi mo payagan ng Panginoon na pangunahan ka at gabayan sa bawat hakbang ng iyong buhay? Hindi kong sabihin, mga kapatid, kaming mga pastor, hindi naman namin alam ang gagawin namin eh. May mission works kami, sa totoo lang. Hindi rin namin malaman ano pang mas magandang gawin sa Taiwan. Ang Hong Kong matagal na po, di namin mapingit sa mission works na maabot ang nationals. Ang church lumalago, naglo-launch out kami, may mga lalawigang nabubuksan, region pa na gusto namin puntahan. Hindi ko rin alam kung sinong ipapadala. Ilagay mo yun sa iyong sarili. Anong pinoproblema mo na hindi mo halos alam ang gagawin? The steps of a good man are ordered by the Lord. Ang ginagawa mo, magpapatuloy lang kami. Sabi kay Pastor Julius, gawin niyo pinakamabuti, makipag-usap kayo sa Diyos. Sabi kay Pastor Ray, mag-usap kayo ni Pastor Ray, itugmanin niyo ang plano ninyo kay Pastor Julius. Sabi ko kay Brother Warren at Brother Eugene doon sa Hong Kong, sinasabi ko sa kanila, hingin natin sa Diyos na sa araw ang Hong Kong Church na yan, mapilit yan talaga sa misyon. Bakit kung bagay tayo hindi alam ang gagawin? Pagkatiwala lang natin sa ating Panginoon. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise God. Siya lang ang may kakayanang gumawa ng lahat ng mga bagay. Sa ating pong kalagitnaan, baka mayroong first-timer na hindi ka pa tumatanggap sa Panginoon. Si Jesus lang ang katugunan, si Jesus lang ang kasagutan, si Jesus lang ang katiyakan, at si Jesus lang ang tunay na gabay. Pero kung ba ang first-timer, ngayon pong umaga, praise God. Mayroon nga po ay samahan nyo na lang. Okay? Ngayon pong tanghali ay lalapit tayo sa ating Panginoon. Tumayo po tayo lahat. Mayroon pong isa yata, alam ko na first timer. Pag-pray ka lang namin sis, although ang alam ko nakakatalo na sa ibang church. Pero ganun ang aming ginagawa na pag mayroong first timer, payagan nyo kami na ipag-pray ka. Gusto namin na i-bless ka natin. Okay, sige. At ganoon din naman mga kapatid, para sa bawat isa, alam natin ang altar po napakalaga. Mahalaga na tumugon tayo sa ating Panginoon. At bubuksan ko po ang harapan habang tinatawagan ko ang music team, mga kapatid. Hallelujah. Samahan nyo na ako dito at aawitin natin habang bubuksan natin ang harapan. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Alam po natin, mga kapatid, ang banal na Espiritu lang ang kayang bumabay, ang kayang tumulong, ang kayang magpala sa ating mga kapatid. Bubuksan ko po ang harapan para sa bawat isa. Hallelujah. At kausapin po natin ang ating Panginoon. Hotel, bukas ng harapan. Hallelujah. Makipag-usap tayo sa ating Panginoon. The music team, awitin po natin ito na mula sa ating mga kalooban. Hallelujah. Isang panalangin na sinasabi, O Banal na Espiritu, dalawin mo kami mula. Mag-usap ka, O Diyos, kumilos ka, Panginoon. Come, Holy Spirit. Di ko alam kung saan ka kinausap ng Panginoon. Di ko alam kung saan bahagi ng iyong buhay ikaw ay tinatakbo ng Diyos. Yes, oh God, and we will
Oh God, hallelujah, hallelujah. Minsan pa ang Holy Spirit, tumayo po tayong lahat. Come, Holy Spirit. Yes, God. Awitin natin ito na isang panalangin. Magsusuri sa sarili, pagbayag sa Panginoon sa ating mga buhay. Fill me with your power. God, kailangan namin ang iyong pagsama, kailangan namin ang iyong abay. Yes, Lord, that only you can make me whole. Give me strength to God, give me strength to help me grow. Come, Holy Spirit, come, Holy Spirit. Fresh on me for the last time. Only you can make me whole and give me strength to help me grow. Oh, come, Holy Spirit, come, Holy Spirit. Fresh on me, full of fresh on me, full of fresh on me, full of fresh on me, oh God, full of fresh on me. Pasalamatan sa pahintado ng ating Panginoon. Hallelujah. We praise your name, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Panginoon, ang iyong mga salita ang mag-ugnay sa aming buhay at sa iyo itugma mo ang aming mga akbang, ang aming mga lakad, plano at pasya sa buhay, O Diyos. Lord, ang hindi ko nasabi, ang hindi ko nagawa, kayo ang kumilos nito sa buhay ng bawat isa. Pagpalain mo kami, Panginoon, ngayong umaga. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Bumalik muna po tayo sa ating mga puwang. Binabalik ko po kay Pastor Rico. God bless po sa bawat isa. Amen. Hallelujah. Purihin mo Diyos at mga kapatid, tunay na buhay na ginagawin ng Diyos ang buhay na pinagpala. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin. Sa Diyos mo napin ang kaligayahan at ang pangarap ng iyong mga kapitan. May biyaya sa buhay na naglilingkod sa Diyos. Salamat po sa inyong presensya. Sa kabila na medyo mainit pa ang ating lugar, yan nyo po sa mga susunod marahil na pagdakon nyo rito ay mas nagawa na natin ito ng paraan na lumamig lang. Amen? Hallelujah. I-apply na lang natin sa init sa paglilingkod. Ang init na nararamdaman natin. Amen? Hallelujah. Puri ng Panginoon. At mamaya pong gabi ay meron pa po tayong gawain, mga kapatid. Alas 6 po. Simula ng pananalangin. Alas 6:30 po ang ating pong praise and worship, mga kapatid. Nawa, makabalik po tayo upang patuloy po nating mapagsalo-saluhan ang napagandang mga inihahanda pa ng Diyos para sa atin. So, sabi po ng word of God. Ngayon natin tumayo, mga kapatid, at tapusin po natin ang panalangin, ang gawain ito sa ating panalangin. Amang banal sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa kabutihan mo. Namin pong naranasan, Panginoon. Salamat na kami po'y naging bahagi ng pagpupurit, pagsamba sa iyo, Panginoon. Salamat din po sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng mga dagdag na kaunawaan upang maging tumpak ang aming pong buhay, Panginoon, sa iyong harapan. Pansamantala po kami
na maghiwa-hiwalay ng aking mga kapatid, kung paano na sila dinako na ligtas, maayos sa iyong gawain hanggang sa pag-uwi nila. Ito rin po ang patuloy mong paggamit sa kanila. Taglayin po nila ang pagpapala na nanggagaling sa iyo, answered prayer, higit pa sa kanila po mga hiniling Panginoon. Bless mo lahat. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po mga kapatid. Hallelujah. Pagbayad po natin Panginoon. Magtigan po tayo sa ating pag-uwi. Amen.